Ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, 3 ang patay o umabot na po sa 5 ang patay mga kasama sa gumuhong minahan sa lalawigan ng Antique. Pagsasampa ng reklamo laban sa mga pasaway na kandidato maaari ding gawin ng publiko. Ang MMDA, sabagat yan ay under the anti-littering law, yan ay di dapat na inilalagay sa mga lugar na walang approval ng MMDA. Pangangampanya ni Pinoy para sa mga kandidato ng Liberal Party pinagtanggol ng election o ng isang election lawyer. Mga highly political positions, yan ay may karapatan silang mangampanya at hindi sila sakop ng civil service law. Worldwide campaign laban sa karahasan isinamay sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Sinabi nila minamahal nila yung may minamahal sila, hindi nila dapat sinasaktan. Kaya yun din yung isang dahilan kung bakit yung 1 billion rising against violence against women ay ngayong araw na. Balitang pangkalakalan, bulaklak po dyan sa Dangwa sa Maynila, sold out. Kabila na mataas sa presyo nito. At balita naman abroad, 5 patay sa plane crash sa Ukraine. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes ngayon, araw ng mga puso, 14 ng Pebrero 2013. Ito numero 1 RMN News Nationwide. Ako po si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña, tayo po'y live na live sa DYHB 747 RMN Bacolod, DWNX 91.1 RMN Naga, DXRS 918 RMN Surigao at DZRC 873 RMN Legazpi. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Hindi lamang mga kasamang komisyon ng eleksyon sa may karapatang maghain ng kaso laban sa mga kandidato na naglalagay ng mga campaign material sa hindi tinalagang designated poster area. Sa interview ng RMN kay election lawyer attorney Romy Macalintal, maging ang MMDA ay maaaring maghain po ng kauulang kaso laban sa mga kandidatong pasaway. May karapatan ng COMELEC na maghabla laban sa kanila. At hindi lamang yan, maging ang MMDA, sabagat yan ay under the anti-littering law, yan ay di dapat na inilalagay sa mga lugar na walang approval ng MMDA. Tatanda ang ilang mga kandidato ang sinampula ng COMELEC matapos na makita ang kanilang mga campaign materials na wala sa common poster areas. Sa paglilibot po ni spokesperson James Jimenez sa iba't ibang panig ng kamay nila, ilang poster ng mga kandidato kabilang na ang sa mga party list group ang nakunan niya ng larawan habang nakapaskil sa mga hindi tamang lugar. Sa interview ng RMN, sinabi ni Jimenez na agad nilang binigyan ng warning ang mga responsabling kandidato. Nag-ikot po
po tayo sa may area ng TAF, Quirino, papunta ng Santa Mesa. At doon po marami tayong nakitang mga polyetos na nakadikit sa mga pader ng LR. Meron pang iba na nakita natin sa mismong loob ng eskwelahan. Kaya nga ang sistema natin, itsura natin itong mga ganitong klaseng violation at Opo. ipagbibigay alam natin sa kanila. Una nang nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato hindi susunod sa kanilang rules and regulations na maharap sa kanilang shame campaign at disqualification. Samantala ay walang plano ang COMELEC na magsagawa muli ng mock polls. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, naayos na kasi ng Technical Evaluation Committee ang lahat ng glitches o minor errors sa isinagawang mock elections noong Pebrero 2. Bukod dito, hindi na rin anya kakayanin pa ng COMELEC ang panibagong mock polls dahil sa schedule at budget. Magsasagawa naman anya ng nationwide final testing ang lahat ng precinct count optical scan machines 1 linggo bago ang halalan. Samantala, blanco pa rin ang COMELEC kung sino-sino mga posibleng pumalit sa mga nagretirong commissioners sa Sina Rene Sarmiento at Armando Velasco. Sa interview ng RMN pa rin kay Attorney James Jimenez, wala silang kapangyarihang pumili o maging torso ng papalit sa dalawang dating opisyal. Hindi po kami nagsisearch, hindi po sa amin manggagaling yung mga nominees. Lahat po yan ay dumadaan lang sa kay Pangulong Noynoy. Opisina ng Presidente ang magtatalaga ng bagong commissioner. Wala po kaming input doon. Una nang nanawagan ng mga empleyado ng COMELEC kay Paulong Noynoy Aquino na insiders na lamang ang dapat italaga niya sa dalawa na bakanting posisyon. Git po ni COMELEC Employees Union National President Mike Ramirez na dapat ay kabisado ng mga kapalit ni Sarmiento at Velasco ang pasikot-sikot sa COMELEC at alam din dapat nilang tunay na kalagayan ng mga empleyado ng komisyon. Walang nilalabag na batas o walang nilalabag ho sa batas si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang personal na pagsama sa mga political rally ng Liberal Party. Sa paniniwala ni election lawyer attorney Romy Macalintal, si Pinoy ay nasa ilalim ng isang political position at hindi career position. Ang political position tulad ng Pangulo, ng mga cabinet secretaries at mga local politicians umano ay hindi sakop ng civil service law. Sa interview ng RMN kay Macalintal, sinabi nito na karapatan ng mga politikong mangampanya dahil ito ang kanilang trabaho at ikinabubuhay. Mga highly political positions, yan ay may karapatan silang mangampanya at hindi sila sakop ng civil service law. Nagbabala naman si Macalintal sa mga kawain pamalaan na posibleng masibak sa trabaho sakaling makitang sumasama sa mga political rallies at kampanyahan. Iba umano ang nature ng trabaho ng isang politiko sa isang regular na kawaniho ng gobyerno. Mga government officials na hindi po pwedeng mangampanya para sa mga kandidato sapagkat iba ang nature ng kanilang panunungkulan. Sila ay hindi nagdaan sa mga civil service examination kundi sila ay inihalal ng taong bayan. Si election lawyer Romy Macalintal sa interview ng RMN. Breaking news. Balikan lang natin mga kasama, kanina sa headline ay 5 na po yung sinasabing patay sa gumuhong minahan sa lalawigan ng Antique at ngayon naman ay ilan sa mga namatay sa landslide na yan ay kinilala na. Kasama natin sa Balita Live, Emerson Labrilyaso ng RMN Iloilo. RMN Report. 3 patay ang kinilala na ng opisyal ng Caluya Antique sa naganap na pagguho ng Panian Pit sa barangay Tinugbok ng Semirara Mining Corporation. Ayon kay SB member Ronald Labega, ang mga ito ay sina Abner Lim, residente ng barangay Semirara, at ang dalawang nag-apelyido ng Ocate at Poras na kasalukuyang inilagak sa ospital ng kumpanya sa isla. Ayon kay SB Labega, ang dalawa pang kabilang sa 10 nasa hukay na kasalukuyang pinaghanap ay nag-apelyido ng Gomez at si Boyet Hikisa ng Semirara Island. Las 11 ng gabi nang gumuho ang mina kung saan may lalim na mahigit at 300 metro. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Emerson Ilyaso, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kasabay ho ng pagdiriwang ng Valentine's Day, idinaos din ang worldwide campaign laban sa karahasan. Sa Pilipinas, pinangunahan ito ng Women's Party List Group na Gabriela ang nasabing kampanya na tinawag na 1 Billion Rising Violence Against Women's Philippines, kung saan layunin itong itigil ang karahasan sa mga kababaihan at mga bata. Sa interview ng RMN kay Gert Libang, psychologist at deputy Secretary General ng grupo, itinaon sa Araw ng Mga Puso ang nasabing kampanya upang ipabatid na hindi sapat na sinasaktan ng isang tao ang kanyang minamahal. Yung 1 billion rising,
Global actually to at Philippines ang isa sa 202 countries na kasama at isa sa unang country na isinama dito, no? Ito ay isang kampanya laban sa karahasan, laban sa kababaihan at bata. Kaya pag sinasabi natin na Valentine's Day, isa ding araw ito kung saan dapat ipaabot doon sa mga tao na nagmamahal, na pag sinabi nilang minamahal nila yung may minamahal sila, hindi nila dapat sinasaktan. Kaya yun din yung isang dahilan kung bakit yung 1 billion rising against violence against women ay ngayong araw na to. Kasabay nito, pinayon rin ni Libang ang mga kabataan na mag-date ngayong Valentine's Day na huwag maging mapusokhos sa kanilang damdamin. Hindi ang emotion ang dapat patiting ka rin, kundi yung ding rason mo, no? Kasi halimbawa, nagbigay ka na, ang mangyayari dyan ay baka iwanan ka, ikaw yung talagang masasaktan, at yung pagbibigay mo naman, hindi nga dahil ka, kundi dahil sa marubdob mong pagmamahal, no? So yung isa. Tapos ikalawa din, gusto ko rin ipaabot na talagang pagmamahal ang pinag-uusapan natin, dapat hindi sasaktan ang isa't isa. Pag sinabi natin na sasaktan, hindi lamang yung physical, kundi even verbal o psychological, no? So ito yung dapat na naisipin natin pagdating ng Valentine's Day. Si Gert Libang, isang psychologist sa interview ng RMN. Memo circular sa mga epal na politiko inilabas ng COA. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Inilabas na nga maituturing na memo circular ng Commission on Audit para sa mga epal na politiko at public officials na inilalagay ang mukha at pangalan sa mga proyekto ng gobyerno. Sa ilalim ng Circular number 2013-004 ay pinagbabawal ang paglalagay ng litrato, logo, color motif at initials ng mga opisyal ng ahensya sa mga proyekto. Bawal ding ilagay ang mga litrato, simbolo o logo ng mga public officials sa sasakyan, kagamitan, souvenirs, t-shirts at iba pang publicity materials. Ang pagbabawal na ito ay aplikable sa mga proyektong pinondohan ng pork barrel ng mga kongresista at senador pati na ang mga local government units. Ipababalik naman sa opisyal ang mga nagastos na epal campaign sa oras na mapatunayang lumabag sa circular order ng COA. Kasama mo sa COA, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Lacson, nangangalap na ho ng ebidensya sa mas matinding katiwalian ni Senador Santiago. Mga kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Tatapatan ni Senator Panfilo Ping Lacson ng mga expose sa mas marami pang katiwalian ang mga banta ni Senator Miriam Defensor Santiago. Ayon kay Lacson, nangangalap pa siya ngayon ng mas maraming ebidensya laban sa senadora. Ang sabi ni Lacson, na-discover niya na ginamit din pala ni Santiago ang kanyang pork barrel para sa pagtatayo ng isang sports complex kuno. Pero ang totoo ay sabungan pala ito o cockpit arena sa Pasig City. Ayon kay Lacson, maliban pa ito sa paggamit ni Santiago sa pondo ng Senado para ipag-grocery ang kanyang mister at pansweldo sa kanyang mga kasambahay. Nauna nang isinumite ni Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya na nagpapakita naman ng paggamit ng pondo ng Senado ni Santiago para rentahan ang kanyang satellite office sa Gusali na siya din pala ang may-ari. Ang nabanggit ng mga hakbang ni Lacson ay buwelta sa banta ni Santiago na sa pagbubukas ng 16th Congress ay ihahayag niya ang mga kasalanan ni Lacson at ang tunay nitong kasarian at tinawag pa niya si Lacson bilang Pinky Lacson. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sold out po mga kasama, mga bulaklak dyan sa Dangwa. Sa kabila po na mas mataas sa presyo ito ngayong araw ng mga puso. Sa interview ng RMN sa isa sa mga may-ari ng flower shop na si Cory Malabonga, sinabi nito na kahapon pa na madaling araw ay dumagsa na mga mamimili. Kung meron man anyang natitirang bulaklak sa Dangwa ngayon ay mga mabababang uri na lamang at hindi raw akma para pamigay ngayong Valentine's Day. So, sir, ngayon, sobrang dami ng tao. Ang problema po ngayon dito, nagkakaubusan naman ng bulaklak. Wala halos makuha na. Saka yung kagabi, sir, yung maghapong namili ng 13, maswerte sila. May mabibili ka ngayon, ma'am, na mga white rose. Pero ang presyo niya mataas. Bukod sa mataas yung presyo, hindi na, ma'am, siya maganda. Hindi na po maganda, maliliit na yung mga bud. Kapatid, hanggang ngayon po ay wala pa rin humpay ang pagdagsa naman nais magnegosyo at bumili at mamigay ng mga bulaklak bagay ng Valentine's o Hearts Day. RMN News Abroad. Sa Eastern Ukraine, nag-crash ho yung isang eroplano sa bahagi ng Donetsk City na nag-iwan ng 5 patay.
Sa report, sakay ng Soviet-design AN-24 plane ang 44 na pasahero na pamang mga soccer fans na galing ng Black Sea Port ng Odessa nang mangyari ang malagim na trahedya. Papunta sana sa isang Champions League football sa Ukraine yung mga biktima nang magkaberya yung eroplano. Masyado ng luma yung naturang nasakyang aircraft at kulang rin sa training yung mga piloto nun. Live tayo mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig mga kasama ang numero 1 RMN News nationwide, Webes na ngayon, 14 ng Pebrero 2013. Sa mga taga Cebu, si Juan dyan, si Ken Galinea, andyan na sa RMN News, Diretso Balitang Cebu, sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Obera At Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12:17. Kung gusto mo